magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri. Salamat. Tunay na Panginoon na napakabuti mo sa buhay namin. Maraming salamat na sa mga nagdaang araw kami Panginoon ay iyong ginabayan. Maraming salamat na sa mga pagkakaroon namin ng karamdaman, ikaw yung nagbigay sa amin ng kagalingan at patuloy na nagbibigay ng kagalingan, kalakasan sa amin upang sa mga ganitong pagkakataon ay meron kaming kakayahan na magkaisang sumasamba sa iyo, nagkakaisang nagpupuri sa iyo, nagkakaisang nag-aaral kung paano pang mamuhay ng mabuti, mamuhay ayon sa kagustuhan mo, mamuhay na kalugod-lugod sa iyong paningin. Lord, sa aming mga gagawin ngayon, sa mga salita mong may babahagi, bigyan mo pong pagpapala na bawat isa din sa amin ay mapagpala mo, ang bawat isa sa amin ay mapalakas sa pamamagitan ng sharing ng bawat isa sa amin at ng mga salita mo na may babahagi. Punuin niyo po ng iyong presensya ang kalagitnaan namin, ang boarding house na ito na aming nadatnan ngayon sa pamilya ni Brother Michael Bilar and Sister Leonora at sa lahat ng kanilang mga anak, Panginoon. Amin pong pinapanalangin yung patuloy na pagpuno ng iyong presensya. Lord, salamat po dahil sa presensya mo may kapayapaan, may kagalakan, may katahimikan, at may kagalakan na gagaling sa iyo. Salamat po, Panginoon, na pinagpala mo itong fellowship namin sa gabing ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, once again, good evening sa atin lahat. Magandang gabi sa atin lahat. Isang kagalakan na kami welcome nyo. Salamat. Sa tahanang pinangungunahan ni Brother Michael. Amen. Oh, yes. At kinabibilangan ni Maria Chris. At nadatnan natin dito ang kanilang may bahay, si Sister Leonora Bilar. Salamat sa inyong pag-welcome sa akin. At sa gabi nito, patuloy na ating ginagawa ay yung maging madakilan natin ang pangalan ng ating Panginoon. So, bibigyan natin pagkakataon ng bawat isa sana na ang focus natin is paano mo nakilala or ano ang mas natutunan mo patungkol sa Panginoon. Naging sino siya para sa iyo sa nagdaang mga araw na ito. Lately, ano ang naidagdag naman na kaalaman mo sa kung sino ang Diyos sa iyo? Sa nagdaang araw na ito at kahapon lamang ngayon ay mas po na napatunayan ko na ang Diyos ay totoong manggagamot. Ang ating God the Father is nag-start nung nagpapasalamat din talaga ako na pagkatapos ng Sunday service natin bago nag-start yung aking nararamdaman. At hindi nung Saturday, baka sobrang hirap na kasi magpipreach pa tayo nun. Pero buti na lang after service at lumala lang siya kagabi na hindi ko nga kayang tingnan yung cellphone. Parang titignan ko pa yung cellphone ay talagang parang puputok ng aking mata at umulo ko yung masakit. At yung mga joints ng aking katawan, tinrangkaso rin ako. Nasabay pa na, tagal nang hindi umatake yung migraine ko pero parang sumabay. Pero praise God kasi ngayon nandito ako, wala na yung lahat ng aking nararamdaman. Konting-konti na lang, kaya nasasabi ko po na ang lately na nadagdag na kaalaman ko sa Diyos is He is our healer. Ang Diyos ang ating magagamot. So, sa mga iba naman, sinong gustong next na magsalita? Sa kung sino ang Diyos sa Kanya? Sa akin naman, nung
last week yun. Kasi linggo yun. Imbis na pupunta ako ng simbahan, nagtinda pa ako. May dumating na karga yun, nagtinda ako. Pero nung alas 12 nun, wala na, hindi ko na kaya yung katawan. Kaya yung karga ko, iniwan ko na lang doon sa pamangkin ko at umuwi ako ng bahay. Pero nung nagbubuklat ako ng cellphone, nakita ko yung post nila, pastor, na ay, ano pala, baptism pala sa Friday. Yun ang nakita ko. Paano na nga ito, paro? Ganito yung katawan ko. May ubo ako, may trangkas ako. Buti yung pag sapit ng baptism, mawala ito. Yun ang pinapanalangin ko sa Panginoon na sana, Lord, kasi matagal na namin hinintay ito, yung baptism na yun. Tapos, ayun, nag-message ako kay Sister Bills na, sis, paki-pray naman kasi ganito yung karamdaman ko at saka parang hindi ko kaya yung katawan ko. Kaya yun, nag-message din siya sa akin. Tapos, minessage ko rin dun sa mga kapatid ko na ganun kaya parang natataranta sila kasi sa parties na yun kasi yun may nangyari ng nauna na nawala dahil sa COVID. Kaya yun, lahat sila nag-message na pagka maramdaman mo na talagang hindi mo na kaya, punta ka na dito sa Baguio para punta tayo doon sa doktora na pinupuntahan namin, sabi ng ate ko. Pero sabi ko, kaya ko ito. Andyan naman ang Diyos na tutulong sa akin. Kaya yun, pagdating ng Wednesday, nag-text ulit si Sis Bill sa akin. Sabi ko, okay na ako, sis. Baka ayos naman na yung ubo ko, saka yung lagnat ko, okay na. Sakit ng katawan. Okay na rin siguro ito kasi nakakatayo naman ako, nakakakain ako ng hindi yung iba na talagang mawala yung panlasa mo. Mawawala yung pangamoy, pero sa akin meron naman, kaya okay na ito. Sa tulong ng Panginoon, lahat ng gagamitin ko na gamot, saka yung mga sinusuog ko na mga herbal, dinadasal ko muna bago ko gawin. Kaya nung Thursday, nakalabas na ako, nakapunta na ako ng training post. Yun, masaya na ako doon. Kasi, ang sabi ko sa isip ko, mahal naman talaga ako ng Diyos. Amen. Kasi nakabangon ako. Friday, ayun, napunta tayo doon sa Asin. Natuloy yung baptism, kaya ayun, masaya ako doon. Kasi pati si Mrs. ko, parang anuhan ko rin siya ngayon. Nahawa rin sa akin. Kaya yun din ang kaya sabi ko sa kanya, magsuot tayo, ganito ang gawin natin. Yun, at saka ngayon, ayun, naramdaman ko naman na hanggang ngayon, kahit may konting upo, pero ayos na, maganda na ang pakiramdam ko sa aking katawan. Kaya yun, ang parang ng Diyos sa akin na talagang siya ang yung sabi ni Pastor na siya ang manggagamot na para sa atin na. So yun, salamat sa Diyos at kahit ganito yung sitwasyon, nakaka-recover pa rin tayo dahil sa pagmamahal niya sa atin. Praise God. Salamat, Uncle, na isa pang patunay na ang Diyos ang ating manggagamot. Sunod naman, diretso ng gano'n na. Sunod, next na kagad si Brother Peter. Sa akin naman ang natutunan ko dito sa ngayong week, last week, how the Lord provide everything. Kanyak namin ngayon sa akin, porque hindi ako yung humawak ng pera.
sa aming mag-asawa, parang baliwala sa akin kasi di ko nararamdaman ang depressed kung may meron o kung walang wala, parang ganun. Si Mrs. naman, siya yung tigawak, siya yung laging nagninervyos. Siya yung laging nadidepress tungkol sa pag-manage siguro ng pera kasi siya naman ang nakakakita. Sa akin, bigay lang naman. Hindi ko naman alam kung may naipon o wala. Parang gano'n. So, doon ko ngayon na-realize din na ako ay binibigyan rin niya ng wisdom na pag nagganon na medyo nag-worry na si Mrs. Ako yung sa kanya. Kumbaga, kagaya sina Aaron at Moses na taas ng kamay para hindi siya ma-depress. Huwag kang mag-alala. Meron yan pagdating. Kasi iniisip niya yung mga babayaran, mga sa akin, parang baliwala sa akin, pero di niya alam na lagi ko rin pinipray yung ganun na para lang sana maiwasan niya yung pag-worry tungkol sa mga bagay-bagay na tungkol sa pera, tungkol sa sabi ko naman, namati tamot, posible naman na hinahayaan tayo na talagang mawalan tayo, wala tayong pambayad ng utang. Ganun lang yung ini-encourage ko, parang ako yung encourager ni Mrs. Ganun. Na kasi hindi ko rin naman naramdaman yung naramdaman niya. Ako parang lang, pero yun ang parang ini-encourage ko sa kanya. Manalangin lang tayo, di natin alam, baka bukas meron. Baka bukas mandang biyahe, baka bukas mga ganun ko sa kanya. Doon ko nakikita na doon pala ako rin nakakatulong sa kanya. Pagdating ng mga ganun pagsubok sa aming pamilya. Kasi totoo nga ako yung parang kung parehas din kami na naghanap buhay na parehas kaming sa aming dalawang pinapanggalingan ng material, pero minsan siya talagang nagmamanage. Siyempre siya yung nakakakita, kaya sabi ko sometimes pinapakita ni Lord sa iyo yan para marunong kasing yung kumbaga yung hindi ka mamuhay sa sarili mo ng worriness. Sabi ko sa kanya, yun ang lagi kong ina-advise sa kanya pagdating ng kasi pagkatapusan na, yun lang ang isip na parang gano'n. Sa akin parang baliwala lahat yung ang sa akin gano'n, meron ganyan ang parang sa akin, meron, hindi tayo pababayaan. Amen. Sabi ko, alangan naman na hinayaan ni Lord na mag-utang tayo na hindi natin mabayaran, sabi ko. Ayun ang napapag-aralan ko hanggang sa ngayon sa aking buhay, na keep trusting to the Lord, na kahit doon din niya ako pinapaalalahanan na dapat i-work out pa rin ng imbis na mag-alala ka, i-work out mo yung faith mo, kung ano yung faith na nasa sa'yo. Huwag yung circumstances ang tignan mo, i-work out mo yung faith mo. Ganon ang parang pag-practice niya sa amin. Ngayon din kasi sabi sa amin noong last week, 17 man 17 na naman. Panagbabayad naman sa coop. Parang ganon sa akin. Kaya nga last, magbihay ako. Di ako mag-attend sa kasi parang nakikiano rin ako, pero through sa mga encouragement din na nababasa sa cellphone,
na mga encouragement ng mga kasama, doon din na-enlighten yung ang ano rin may ginagamit ni Lord. Kaya continually rin nag-uuri nga siya, mag-uuri din ako. Di ba? So yun ang God sa akin, ang pag-aralan ko doon, God is the answers of our worriness. Amen. Siya yung answers ng ating mga inaalala. So, glory to God. Yun ang blessing ni Lord sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Brother Peter. Ngayon naman ay ang ating kasamang father pero hindi pa husband. Father lang. Para kandak magkat hindi ako ti anak naguguri iti narami ko pati tatanga disaster kata nagni iti pakitan iti Diyos ko na kung marami na kaya Yes. mali nga arami yung tatalingin mo siya kat dati ginagawa iti encounter dati na isuot ko na nga panti krus nga rin dati nasusuot ng babanggol ko nga rin rolingin nga dati nga iti panunutok nung kasla maawaran ako iti panunot nung sumawari iti panunot ko Betul, tinggi sih kan karena lupa kayak pasti belum pernah cuma tidak mayataki di las di pantai masih nire jaya na imbadi ini di deda imbaga kami mati jaya kata day berisi kata tentang apa kata makin kita punya di sumbat di aku Boleh menu dati makapang mo ay mapigilan mo natak mapamatay di sumdok na ide panunod mga naibating mata ni Arami kurang lagi mo so nga day isigat mga nakarami tikas day so nga dakil nga yaman takas day iti pakitan ako Diyos pinakit sa mga physical takas di kanyang may isubsubling na mararami so Diyos masalamat ako yeah. Hindi naman tayo kiniapo ito mararami na naman titibigyan ni Brother Albister. Thank you, brother. Iti gasta na nagtuloy na pangipagpatim iti panagsurot mo kiniapo tayo ng Jesus. Amen. So, ang ating host naman ngayon, anything o kahit ano na gusto mong sabihin, pasasalamat sa Diyos o kahit ano. Sa akin na pasalamat ako sa Panginoon alam sa amin na may mga pagkasa saka sa Ay, salamat, Brother Michael. Salamat kuya. Talagang pumupogi ka ngayon. Nag-ahit si kapatid natin. Okay. Si kapatid na Bricks naman. Ako naman yung bilang yung may natutunan ako, mas nakilala ko yung Panginoon about sa pagiging provider niya. Kasi ako bilang ama na nagpo-provide sa mga kailangan ng pamilya ko. Kung sila Brother Peter kanina, yung misis yung nag-aabrido, ako naman, ako nag-aabrido. Kasi sa pagkakaalam ko, parang sabi ko sa misis ko, ba't ko lang naiipon, medyo
malaki-laki rin naman yung naibibigay ko siya araw-araw, lalo na ng mga December kasi kalakasan ng biyahe niya. Kaya sabi ko sa kanya, mag-ipon ka. Kasi pag sa susunod na buwan, balik sa dati ulit yan, mahina. Pero natawa ako sa sinagot niya na, bakit wala ka magtiwala sa Panginoon? Hindi ba niya, sigurado marami ka namang believer dyan, yun ang ano niya, doon ako natawagan, na ako kasi yung nag-a-upgrade doon ako, mag-aaral na yung pangalawa. Kung sa vision, magdadal tayo ng 7,000, isa natin kukunin yan. Kasi yun ang down doon dati, kaya doon ako medyo matanda yata ako. Inuuban pa. Kasi yun ang iniisip ko yung sa gagamitin ng mga bata. Pero kung sa pagiging provider ng Panginoon, ramdam ko ngayon yung pag may malapit ng may paggamitan na isasalubong ng Panginoon yun kasi meron ngayon, laging malakas ang biyahe, maraming deliver, meron na itatabi. Kaya kung kailangan na ito sa may paggagamitan, meron na, nandun na, hindi na problema. Kaya yun ang, alam ko naman na gano'n, pero parang kulang. Kaya salamat sa misis ko na gano'n na bakit hindi ba i-provide ng Panginoon yan. So, sa magmula ngayon, medyo babata yata ako kasi hindi lang mag-aalala. Yung Panginoon na pero ang sa akin, gawin ko pa rin yung part ko na magtrabaho, saka yung mag-pray na lagi ko kasama yung mga ganun. Na yung, kasi kung ako lang, baka tatanda ako, wala rin mangyayari. Kung iaasa natin sa Panginoon, sigurado may mangyayari. So yun lang po basta sa pagiging provider ng Panginoon. Bilang isang talaga kung anong kailangan ng mga anak niya, siya ay lagi nag-provide kung ano ang mga kailangan. Lagi na yung mga hanap buhay sa trabaho o sa ating yung sa paggabi, lalo na yung mga trabaho, lahat lagi nagmusigat sa akin. Kung ano lang tayo, malangin sa kanya talaga, hindi tayo niya, talagang siya ang laging nagtulong sa atin kung anong pangailangan natin sa kanya. Kasi bilang siya ang bilang siya ang ating sundin bilang ama, yung pinalangin natin. Yun lang. Dahil na yung pagpunta niyo dito, kung wala si God, hindi kayo papunta dito sa amin. Na laging nagpaalala sa amin. Nabasalamat ako sa inyong nagpunta dito sa amin. Yun lang po. Salamat, Nanay. Look. Look 15. Sige, para makapagbasa ang lahat. Start natin yan sa 1. Ay, what? Ay, tika lang. Dito pala sa 11. I-divide pala muna natin, no? Hanggang 24. 11 to 24. So that's 12. Tig ano nga? 11 to 13. Kay Brother Briggs, 11 to 13. 14 to 16, Brother Albister. 16 to 20 kay Brother Peter. 16 to 20. 13 to, ano na rin? 15. Tapos babasahin ko na walang hawak ng Bible kasi. Uy, basahin ko na lang sa hanggang yung oras. Lucas 15. 11, 13, breaks. 14 to 15 ka. 14 to 14.
14 to 16 na lang sa'yo. 17 to 20 na lang si Brother Peter. Sige, basahin ni Brother Briggs. Luke 15:11. Then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. So, 14. 14. Ang kanay na. Hindi. Ay siya maglindi. Sige, hindi naabos pilak na. Yung matang din palalo ay dito sin hindi ay kadana ya nakuskusan na siya. 15. So nga kung nagkilagbo sin sa ay man ili isdiot in maanas siya sin pastolan ay di besaan ta bantayan mas daydak. 16. Lugaw si tagang na ito na ay mga kumasin na di kayo ay kanon di besamin ng iyon idaw-dawat talang sisa. 17 kung naman dito eh. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamatay ng gutom. 18, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. 19, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. 20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Tatapwat samantalang nasa malayo pa, siya ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y pinagkan. Verse 21. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and found. So they began to celebrate. So, yung po, yung binasa natin, ang istorya ng alimukhang anak, the prodigal son. Yung istorya ng isang anak na kinuha lahat ng kanyang mana at nilusta yun sa mga bisyo, pambababae, anumang klaseng mga makamundong kaligayahan. At nung yun ay naubos, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagutom doon sa lugar kung saan siya. At wala siyang makain, kaya napilitan siyang mamasukan. At doon sa kanyang pinasukan, hindi siya binibigyan ng pagkain. At napilitan siyang kainin yung mga kaning baboy, kinakain ng mga baboy, kinain na rin. At doon siya nakarealize sa verse 17, sabi niya, and he came to his senses, natauhan siya. Na bakit ganito na ngayon yung aking kalalagayan? Mas mabuti yung kalalagayan ng mga utusan o mga alipin ng aking ama doon sa amin. Kaya ito na ngayon yung gagawin ko, ako ay hihingi ng tawad sa aking ama. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, hindi na ako karapat-dapat na maging isa sa anak mo. Kunin mo na lang ako na maging isa sa inyong mga alipin. At ang gustong pag-focusan natin doon ay yung reaksyon ng kanyang ama nung siya'y pabalik. Nung siya'y pabalik, makikita natin doon sa verse 20. Yung sabi niya doon, nung siya palapit na sa kanila, malayo pa lamang yung anak, nakita siya ng ama. Sobrang layo pa ng anak sa kanilang lugar, sa kanilang tahanan, nakita siya. At ang nakita natin sumunod na ginawa ng ama ay hindi niya hinintay na mabalik itong nung anak. Siya mismo ang tumakbo
ni hindi naglakad, talagang tumakbo ang ama. At ang susunod na ginawa niya, he hugged, nung talagang mahigpit na yakap, he threw his arms around him and kissed him. Yung isang ama na parang inonsulto ng anak kasi kinuha yung mana, buhay ka pa pero kinuha yung mana. Tapos ang pinagdalhan sa manang binigay mo, sinayang lamang sa lahat ng klase ng bisyo. Pero ito makikita natin yung pagmamahal ng ama. Ama nating nasa langit. Ganun yung pagmamahal niya na kahit anuman yung ginagawa natin, mahal niya pa rin tayo. Gusto niya i-illustrate itong kwento na to kung ano yung pag-ibig ng ating ama na nasa langit. Andun yung kahit siya amoy baboy na lahat-lahat. Siguro dahil sa wala ng pera yun ng matagal, hindi na naligo, hindi na nagpalit, pero andun pa rin yung talagang niyakap niya. Yung pinagkikwentuhan na natin kanina, yung kitongin, yung leprous man na talagang nilalayuan ng lahat ng tao, pero nung si Jesus pumunta na, talagang hindi lang niya nilapitan, kundi hinawakan eh. Yung marami tayong makikita sa Bible na nag-illustrate ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bungad sa kung saan pwedeng dumating, sa kung saan bandang pwedeng nakikita yung mga paparating, tinitignan eh. Laging tinitignan, nagbabaka sakali, umaasa na isang araw dumating yung anak. Kaya yun na, napakalayo pa ng anak, alam niya niyang sayon. Siguradong andun yung puso't isipan niya na talagang inaabangan yun. Kaya na-distinguish, na mukhaan niya, nakilala niya kaagad yung anak niya nung malayo pa yun. Andun yung pananabik ng ama, yung ama nating Diyos, siguradong may laging pananabik sa atin yan. Laging naghihintay sa ating pagbalik loob sa Kanya at sa patuloy na ating paglapit sa Kanya. Habang tayo naway na bumuhay dito sa mundo, yung patuloy na ating gagawin, yung paglapit sa Kanya, kasi yun na yung pinapakita niyang katangian niya. Isa siyang ama na laging handang yumakap, na laging handang tayo ihagkan, iparamdam ang Kanyang pagmamahal. Nung dumating nga yung ama na yun, ay talagang hindi niya tinuring na parang hindi, iba ka na kasi hindi ka na yung dating anak kasi nag-rebelde ka na eh. Hindi, pero ang sabi niya, inutusan yung kanyang lahat ng mga utusan, mga servants niya. Magpadali kayo, dalhin ninyo ang pinakamagandang robe, ilagay niyo ang singsing sa kanyang mga kamay, bigyan niyo ng sandalyas ang kanyang mga paa. Parang hindi nag-iba ang paningin ng ama sa kanya. So yun din yung magandang maitanim sa isip natin. Ganun pala ang Diyos na umibig sa atin ng mga anak niya. Yun sa Matthew chapter 3 verse Matthew chapter 3 verse 17. Gusto ko lang sabihin na kahit tayo hindi pa lubusang nagbabago, yung declaration ng Ama sa atin ay ang ganda na eh. Andun yung ang Diyos gusto, di ba tayo pinag-aralan natin to see through the eyes of faith. Itong last Sunday, yun ang lesson natin. S doon sa acronym natin na sight is the ability to see through the eyes of faith. Hindi mo man nakikita yun sa isang tao, pero naniniwala kang yun ang mangyayari at mararating ng isang tao. Kahit wala pang nagagawang ganun ang isang tao. Eto nung nabautismuhan si Jesus, pagkatapos niyang umahon sa tubig, sa verse 16, Matthew 3:16, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water pagkalabas niya sa tubig. At that moment, nagbukas ang langit, and they saw a Spirit of God descending like a dove, and lightning on it. May bumabang parang kalapate, may kasabay na kidlat, at merong boses galing langit. This is my son. Ito ang aking anak, whom I love, na pinakamamahal ko. With him I am well pleased. Sa kanya ako'y natutuwa. Iyon ang sinabi ng Ama natin na sa langit nung si Jesus ay nabautismuhan. Nung si Jesus ay nabautismuhan, doon pa lang mag-start yung kanyang mga gagawing ministry. Actually, pagkatapos nga nitong baptism niya sa chapter 4 ng Matthew chapter 4, yung susunod dito is makikita natin doon yung nag-fast siya ng 40 days. At na-tempt siya ni Satan. Doon pa lang nag-start yung kanyang mga gagawing mga ministry. Pero dito wala pa siyang ginagawa.
yung kababautismo pa lang, andun na yung napakinggan galing langit. Ang sinabi sa kanya is, ito ang aking anak na pinakamamahal ko. Ako'y lubos na natutuwa sa kanya. Yun din yung gusto kong makuha natin. Pag ang isang tao nagkaroon ng kaisipan na isuko ang buhay sa Diyos at mamuhay para sa Diyos, at yun sa bautismo yun ang sinisimbolo, na ikaw nilibing mo na ang iyong lumang pagkatao at bumangon ka muli para mamuhay para sa ating Panginoong Hesus. Yung meron ka ng iisang desisyon, iisang focus mamuhay para sa Panginoon. Kung ano yung dakilang purpose ng Panginoon sa iyo na yung ipapamuhay mo. Wala ka pang ginagawa, matutuwa na ang Diyos sa iyo. At yun na talaga ang tingin niya sa iyo. Sabi niya, ito ang aking anak. Andun yung totoong confirmation. Anak ko to. At ako'y natutuwa sa kanya. Hindi nawawala sa atin yon. Ikaw ay natutuwa ang Diyos sa buhay mo. Habang ikaw ay nabubuhay, tinitignan ka ng Diyos na sobrang natutuwa siya sa iyo. Yun ang maganda eh. Hindi ka man perfect pero natutuwa ang Diyos sa iyo. Bakit? Dahil yan sa tinanggap natin si Jesus. Na siya ang pinagdeklara dito sa pinagsabihan ng Panginoon, this is my son, whom I love, whom I will please. Ang Panginoong Jesus na yon na pinagsabihan ng ating Amang Diyos, ang siyang namumuhay sa atin nung siya ay tinanggap natin. Siya yung namuhay ng perpekto para tayong hindi kayang mamuhay ng perpekto, tinitingnan pa rin tayo ng Ama na nakakatuwa sa kanyang paningin. Kasi ito yung katotohanan, sabi ng 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians 5:21. Anong sabi niya dito? 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. Ginawa niyang siya na walang kasalanan ay maging kasalanan para sa atin. Sino daw yung siyang walang kasalanan? Si Jesus. Ginawa niyang siyang walang kasalanan, si Jesus na walang kasalanan, ay siyang naging kasalanan para sa atin. So that in Him we might become the righteousness of God. Upang sa Kanya tayo maging katuwiran ng Diyos. Yun. So pag naunawaan natin yon na talagang ang buhay na natin ay talagang ibinigay na natin sa ating Panginoong Hesus at siya na yung namumuhay sa atin, laging ganun na lang yung tingin ng Ama natin nasa langit sa atin. Laging si Jesus ang nakikita niya sa atin. Hindi ka man perfect, hindi ka pa ganun kabait, hindi ka pa ganun masunurin sa Kanya, hindi ka pa ganun ka-able, yung kakayahan mo pa na makagawa ng mga paglilingkod sa Kanya, hindi pa ganun kataas. Parang talagang pinaka level 1 pa lang o wala pa sa level 1 ang kakayahan mong sumunod sa Diyos. Pero ikaw ba, isang tao na totoong pinagkatiwala mo na ang buhay mo sa Diyos, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Ang nakikita ng Ama natin sa buhay mo ay si Jesus. Na kung kanino niya pre-nounce yung tatlo na yun, nawa, huwag mawala sa isip natin yun. Pre-nounce niya o sinabihan na tayo ng Ama natin nasa langit ng tatlo na pinakamahalagang bagay. Huwag natin kalimutan. Anak ko yan. Diba tayo kung meron tayong anak na talagang nakaka-proud, proud tayong sabi, anak ko yan. Sabi niya, ng pinakamamahal ko, whom I love, mahal na mahal tayo ng Diyos, na ako'y lubos na natutuwa sa Kanya. Yun. So, tayo mga kapatid, tayo yan. Meron tayong Amang mapagmahal sa langit. Ito yung gusto lang natin makuha natin ngayon para bilang isang ama dito sa lupa, magkaroon din tayo ng kakayahan na umibig. Kasi ang katotohanan, wala talaga tayong kakayahang umibig. May pag-ibig man ng isang tao, pero kung titignan mo, hindi yan yung pag-ibig na talagang kagustuhan ng Diyos. Pag-ibig yan na nauubos. Pag-ibig yan na nagiging selective. Hindi pag-ibig na kagustuhan ng Diyos. Pag ang pag-ibig mo, tama, marami kang mga inibig. Pero meron din taong mga kinagagalit. So hindi yung pag-ibig galing sa Diyos. Marami kang mga inibig. Pero marami ka rin kagalit. Selective, hindi yung unconditional love na galing sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay
walang kondisyon, walang pili-pili. Lahat talaga iniibig. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Diyos na yan tayo, may enable din na maging ganun kung paano tayo umibig. Nagagaling lang talaga sa Kanya yung ganung klase ng pag-ibig. So bilang mga ama na merong mga pinagkatiwalang pamilya sa atin, pakita naman natin yung ama natin nasa langit na sa Kanya pa lang gagaling yung ganung kakayahan. Kaya sa Kanya pa tayo mas lalapit para tayo mas ma-enable. Ang ama pala natin ang dakilang provider. At tayo bilang isang ama, ay kailangan din natin maging provider. Nakikita natin, kailangan pa lang mas mapalapit sa aking amang nasa langit na provider para mas makayanan ko rin maging provider. Provider ng pamilya, aking pamilya. Yan. So, ang ama natin ang ating great protector. Kaya, mas mapapalapit tayo sa ating amang nasa langit para mas matutunan natin kung paano maging protector din ng ating pamilya. At sa ating dakilang ama sa langit, ang siyang number one na kailangan nating pagtuunan, pagfokusan, pagtuunan ng ating oras upang tayo matuto kung paano pag mas maging ama. Gusto ko lang na maiwan sa atin is nasabi na ng Diyos sa atin, hindi man tayo ganun ka-perfecto pero nasabi niya ito at hindi naman pabago. Ano ulit yung 3 bagay na nasabi na niya sa atin? Tayo ay kanyang anak. Anak. Minamahal niya tayo. Kinatutuwa. Siya'y natutuwa sa atin. Ayan. So, doon po tayo nagtatapos mga kapatid. Bilang isang anak, talaga kung anong kailangan ng mga anak niya, siya ay lagi nag-provide kung ano ang mga kailangan. Lalo na yung mga hanap buhay sa trabaho o sa ating yung sa paggabi, lalo na yung mga trabaho, lahat laging nagmusigat sa akin. Kung ano lang tayo malangin sa kanya talaga, hindi tayo niya talagang siya ang laging nagtulong sa atin kung anong pangailangan natin sa kanya kasi bilang siya ang bilang siya ang ating sundin bilang ama yung paglalangin natin yun lang at dahil na yung pagpunta niyo dito, kung wala si God, hindi kayo papunta dito sa amin. Na laging nagpaalala sa amin. Napasalamat ako sa inyo na nagpunta dito sa amin. Yun lang po. Salamat, nanay.